Magandang umaga mga kabay. So meron po akong estimate dito. 39563 liter D. Ang model ito mga kabay, DWD024. Ito po yung 1/2 capacity ng DeWalt hammer drill. May reverse, may variable. So ito mga kabay, gumagana. Ayan. So gumagana po yung hammer niya. Reverse, forward. So ang pinakasira nito mga kabay, chuck lang. Hindi na po siya napipihit yung chuck. Ayan. Kalimitan kasi sa nasisira na ganito mga kabay, yun yung mga pinupukpok. Halimbawa, nawala yung susi. So ang gagawin nila yan, pupukpukin na lang ng pupukpukin to. Hanggang sa yung, eto kasi, yung tatlong ngipin na lumalabas dyan, yung umiipit ng bala, may mga thread po yun lahat. Ayan, kapag pinupukpok mo siya, minsan nabubungi yun o kaya tumatabingi, kaya hindi mo na siya mabuksan. Ayan, tulad nito. Ang tigas. Ayan o. Pinupukpok kasi nila lahat. Ayan, kaya po nasisira yung chuck. So, kukuha ko ng bago dun mga kabay. Papalitan natin ng chuck. So, ayan mga kabay. Ito po yung chuck na ipapalit natin. Hindi na po to DeWalt. Ibang brand po siya. Ayan. So, ang size pala nito mga kabay, 1/2 by 1/2. Ayan. So, pag binili nyo ito mga kabay, may kasama na rin siyang susi. Ayan. So, ang alam ko dati, ang bintahan nito nasa mga 450. Ayan. Hindi ako nagkakamali, kung hindi nagtaas, ganun pa rin yung presyo. So, pagkalas nito mga kabay, ganito lang. Ayan. Lagay nyo yung susi dyan. Tapos paluin nyo po pababa. Ayan. 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 Mas madaling magtanggal nito mga kabay kumpara mo sa mga cordless na drill. Yun, mahirap po magkalas nun. Pag di ko nga madali sa palo yun, ang ginagawa ko nun, nilalagari ko yung buong chuck. Tapos babagahin ko pa siya ng heat gun para matanggal ko talaga siya. Ganun katigas pag cordless. Pero pag mga ganito, madali lang. Ayan. So ito yung kakabit natin mga kabay. Ganun din na size. 1/2 yung kayang ipitin na bala. At yung butas niya ay 1/2 din. Ayan. Kaya po siya tinatawag na 1/2 by 1/2. Meron din naman po kasing 1/2 pero 3/8 yung butas sa may spindle niya. Ayan. Pero pag sa DeWalt mga kabay, kalimitan 1/2 by 1/2 lagi yan. Pera na lang sa mga Black & Decker dahil yung 1/2 nila na chuck, 3/8 yung spindle. Pag DeWalt, 1/2 by 1/2. Hindi ko lang alam sa ibang brand kung ganun din. Pero sa DeWalt, ganun po yung size ng chuck niya. So ayan mga kabay, kakabit natin. Ayaw pa yata. Yun. Tapos pag higpit naman mga kabay, lagay mo uli yung chuck. Ito na lang luma ilalagay natin. Ang palo naman yan mga kabay papunta roon. Ayan, pag ganyan. Ayan. Ayan. Tapos kapag naghihigpit kayo ng chuck mga kabay, kailangan yung tatlong butas na ito mga kabay, 1, 2, 3, lagi nyo pong pantayin yan ng higpit. Kasi bawat butas, isang ngipin po yan. Ngayon, pag naghihigpit kayo dito lang sa isang ngipin, hindi siya ganun kahigpit yung dalawa. So, dapat pantayin nyo ng higpit yung tatlong butas. Ayan. So, ayan mga kabay, ayos na tayo. Testing natin ulit. Tingnan natin kung malakas yung hammer. Drill. Reverse. So, yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So, maraming salamat mga kabay. Bye-bye.